Inamin ni Pangulong Noynoy Aquino na nakipagpulong nga siya kay Senador Bong Revilla at ilan pang senador noong kasagsagan ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi raw yon para impluwensyahan ang desisyon ng mga senador. Dahil dito lumutang ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Aquino. Pero sa tingin ng isang eksperto, hindi sapat na ebidensya ang pakikipag-usap lang ng Pangulo sa ilang senador para mapatalsik siya sa pwesto. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica. Kasama nga doon sa pagsasalita nitong si Senador Bong Revilla kahapon, yung iba't ibang reaksyon na inani ng kanya mga naging pahayag, partikular na yung pakikipagpulong niya kay Pangulong Noynoy Aquino. Kasama rin sa mga lumutang ngayon kung ito ba ay isang impeachable offense. First time ko lang po mapasok ang bahay pangarap, Mr. President. Matapos maghintay ng mga 15 minutes, dumating si DBM Secretary Butchabad. Makalipas lang din ng ilang minuto, hinarap na kami ng Pangulong Aquino. Ito ang bahagi ng kwento ni Senador Bong Revilla na walang pag-aalinlangang inamin ni Pangulong Noynoy Aquino na oo, nakipagpulong siya hindi nga lang daw kay Revilla kundi pati sa iba pang senador noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. But I think it was Senator Jinggoy also at one point. Senator Gingona, sino po nga ba? Probably Senator Recto. Not the majority of them, if I recall correctly. Kung para saan ang pagpupulong, dito na sila nagkaiba ng bersyon ni Revilla. Sinabi sa akin ng Presidente, pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach. Kwento ng Pangulo, gusto lang daw niya matiyak na hindi mape-pressure ang mga senador, lalo na't nabalitaan daw noon na Malacanang na maraming grupo ang gumagalaw para ma-acquit si Corona. Parang napaka-irresponsible ko naman kung pababaya ko na lang, yun ang pe-pressure sa kanila lahat na hindi naman tutugunan. Yung parang wala namang, yung parang ano ba tawag doon, pang-counter dito sa pressure na ginagawa. Dagdag naman ni Budget Secretary Butch Abad na binanggit din ni Revilla na kasama ni Pinoy sa pulong na iyon, wala raw sa karakter ng Pangulo ang sinabi ni Revilla na pinapabalato sa kanya ang pagpapatalsik kay Corona. Pinaliwanag din ni Pinoy na si DILG Secretary Mar Rojas ang ginawa niyang tulay sa pulong dahil mas may diplomasya raw si Rojas at mas matagal na nakasama ni Rojas ang mga senador. Naging issue naman ang pagkakaiba ng pahayag ni Rojas kahapon sa inamin ng Pangulo kanina. Sabi kasi ni Rojas, gustong makaharap ni Revilla si Pinoy para pag-usapan na ilang bagay, kasama na ang cityhood ng Bacoor at ang pagiging Pangulo nito ng Partido Lakas. Hindi naman po mutually exclusive yung dalawang pahayag na yun. Pag pinagsama niyo po yung sinabi ni Secretary Rojas at yung aking pahayag, yun po ang suma total ng pinag-usapan nila. What I was trying to do was basically ensure that they decide the case on the merits of the case rather than any other outside factor. Hindi si Revilla ang unang senador na nagpahiwatig na may kakaibang pagkilos noon kaugnay sa impeachment ni Corona. After the conviction of Chief Justice Renato Corona, way back May of 2012, those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 15 million pesos. That was provided in a private and confidential letter memorandum of the then chair of the Senate Finance Committee. Pero paglilinaw noon ni Estrada, incentive lamang ang ibinigay sa kanila. Ngunit hanggang walang konkretong ebidensya na di umano'y nanuhol nga ang Pangulo o sino man sa kanya mga kaalyado, wala raw basehan ang umuugong na usaping pagsasampa na impeachment laban sa kanya, ayon sa nakausap naming legal expert. Wala naman yata akong narinig na may binigay, may inoffer na binigay na kung ano man si Presidente, buboto mo ha? Balato mo na to, ito yung in exchange na outright. Pwede niyang kausapin. Ayaw na rin daw isulong ng mga taga-oposisyon ng impeachment case dahil wala rin naman itong mararating. Kahit paanong gawin niyang impeachable offense with
ilan dito? 200 plus members in the majority block and ilan lang yung minority. Ngunit may ilan pa ring kongresista ang hindi raw mapapalampas ang ginawa ng Pangulo na makikipag-usap sa mga senador. Yung Hello Garci, di ba parang ito, kumusta? Bong, Jinggoy, Ralph at saka TG. Parang ganun na nangyari kasi nangumusta siya tungkol sa nangyari. Oras daw na mapatunayang nilabag nga ng Pangulo ang alinman sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes, maghahain daw na impeachment complaints si De La Cruz. Pero ang Malacanang hindi natitinag sa banta na impeachment. Tinanong ninyo ang ating Pangulo hinggil sa posibilidad ng impeachment. At palagay ko po ay presko pa sa inyong pag-alala na sa bawat pagkakataon din, ang palaging sinasagot ng Pangulo ay handa naman siyang harapin kung ito man ay iahain ng mga miyembro ng Kongreso. Sharia. Jessica, bukas daw ihahain nitong si Abacada, Congressman Jonathan De La Cruz, yung kanyang resolusyon na hihingi na investigasyon sa House Committee on Justice at Good Government. Samantala, kasabay naman ito na nawagan o nakiusap itong si House Majority Leader Neftali Gonzales II sa publiko. Sino man daw na gustong kumwestiyon o may nakikita na questionable sa ginawa ng Pangulo, kung maaari daw, maghain na lang ng impeachment complaint sa Kamara at agad naman daw ito na dininggi ng mga kongresista. Jessica? Okay, Sherry Ann, this is a story na parang magkaiba yung bersyon, no? He said. Ito sabi ng Pangulo, ito naman sinabi ni Senator Bong Revilla. Hindi ko alam kung saan magkakataluyan, kung may ebidensya kasi puro testimonial ito eh. Yes, tama ka Jessica. Kaya nga ang sinasabi nung mga kaalyado nitong si Pangulong Aquino dito sa Kamara, mahirap paniwalaan kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig, no? Kaya mas maganda daw maghain na lamang ng impeachment complaint para daw magkaalaman na dahil ito nga, yun nangyari sa loob ng Bahay Pangarap, ang tangi talaga nakakaalam lang dito ay sila Senador Revilla at itong sila Pangulong Noynoy Aquino at mga kasama niya. Okay, ang nakakadagdag lang siguro ng medyo konting misteryo dito sa pangyayaring ito is the manner with which the invitation was issued to the senator, no? And base sa kwento ni Senator Revilla, ewan ko kung ganun din kasi ibang mga senador na inimbitahan, no? That Secretary Marrojas himself drove the senator to Bahay Pangarap, and then according to the picture na nakuna ni Senator Bong Revilla, walang tinanggal daw yung plaka, etc. Yun yung medyo nakakadagdag ng misteryo to the whole thing. But then itong impeachment, may point yung sinabi mismo ni Toby Tiangco, no, na parang dapat ba bang pag-usapan itong impeachment na to? Malinaw naman na karamihan ng mga congressmen at kahit sa Senado, karamihan ng mga senador are allied with the President. Oo, kasi kung susumain natin, ang miyembro ng House Minority Bloc na pinamumunuan nitong si San Juan Congressman Ronnie Zamora, kung di ako nagkakamali, naglalaro lamang ito sa 17 to 20 congressman. Yung Independent Bloc naman na pinamumunuan ni late Congressman Martin Ferdinand Romualdez ay wala pang 10. Kaya kahit na meron pang dumagdag dito, Jessica, kahit mangilan-ngilan, kulang pa rin ito doon sa hinihingi na 1/3 para maisulong sa plenaryo papunta sa Senado itong impeachment complaint kung sakali, kasi 96 dapat ang kailangan o yung tinatawag na 1/3 ng 296 members ng 16th Congress o lower house ngayon. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.